Alright, so ito na yung pinakahihintay natin guys. Matatry na natin for the very first time Kawasaki ZH2. Laki ng ngiti ko. Ang sarap dalhin. Alright, so for today's video, matatry natin tong Kawasaki ZH2. Brother! Pero before that, tatry muna natin yung CF Moto doon. Sir Enzo! Sir Adrian! Owner ng CF Moto. Ito yung CF Moto 500 SR Voom. Ganda ng look no? Ang kukuha ng attention sa iyo yung headlight niya Pero actually, hindi ito yung headlight niya. Itong nasa ilalim. DRL tong dalawang bilog na yan. Tara, buksan natin. So as you can see, yung nasa ilalim yung headlight. Itong dalawang bilog na yan, daytime running light. Before natin i-try yung ZH2, ikot ko lang tong CF Moto dito sa parking. Nice. First impression, mababa siya. Flat foot ko, dalawang paa. And although sport bike siya, hindi ako ganun kasubsub Alright. Wow. Inline 4 din to, kaya ayan pakinggan nyo guys, ang ganda ng tunog. Very impressive And poging-pogi ka rin sa bike na to. Okay And very smooth yung quick shifter niya. Pero walang downshift to Quick shifter lang talaga. First time natin makatry ng CF Moto. And I'm impressed Malinaw din yung panel niya. It's colored. And I like the riding position. Kahit inikot lang natin dito sa parking, wow, sobrang nag-enjoy ka agad ako. So again, I'm really impressed. First time ko nakatry ng CF Moto. And now I know kung bakit maraming kumukuha nito. Pero itong CF Moto pala na to is alam ko si Sir Adrian, balak din niyang iswap to sa Z900 naman. Pero yes, CF Moto 500 SR Voom, goods for me. Bro, sarap palang dalhin. Ang smooth na ang quick shifter Alright, so ito na yung pinakahihintay natin guys. Matatry na natin for the very first time Kawasaki ZH2. First start. Naka-AC project na to, naka-canister. Pero hindi pa full system to, naka-catalytic pa rin. Pero busog na rin to. Naka-GR na, loud horn, naka-tech spec na tank grips, and naka-steering damper na rin. So first impression natin sa ZH2, it feels a bit heavier than the Z9, pero manageable naman. Medyo masikip rin pala ang handlebar ng ZH2 Kaya yung quad lock dito nilagay sa may windshield. Hintayin natin sila. In terms of feels, parang parang pinalaking Z900 lang. Mas malapad tong tangke. And I was expecting sobrang bigat nito, pero hindi naman pala Pag nasanay ka sa Z9 kasi, since medyo mabigat na rin talaga yun, pag nakatry ka na mga bikes na mas mabigat, hindi mo na rin masyadong mararamdaman yung difference. Lalo na pag umaandar na. Alright, let's go. Alright. Yun first time natin to try yung quick shifter. Auto blip is okay. Ganda ng exhaust. Pag nag-quick shift ako, pumuputok. And surprisingly, mas upright ako dito sa ZH2 compared sa Z9. Wow. Malakas na nga yung Z9, pero ramdam na ramdam mo dito sa ZH2. Sobrang effortless ng power. Ganda ng tunog. Pag nag-shift, pakinggan nyo Oh.
ZH2, seryoso. It's a very very comfortable bike. Pero ibang level ang power nito. Napag-iisip ako bigla. Para makita natin yung Z9 natin sa video. Yun. Pag nakatikim ka ng quick shifter, parang ayaw mo nang bumalik sa ano eh, sa manual. Nakakatuwa sa ZH2, parang may inarinig kang sumisipol. Nakakatuwa yung sumisipol. Hindi ko alam kung rinig sa camera. So later on pala itatry natin yung cruise control nito. Yung launch control nga lang, hindi natin alam kung paano gamitin. Iba talaga pag high cc yung dala mo. Very comfortable, walang any vibration. Sarap gamitin ito guys. CF Moto, you know, 500 SR. Ganda rin ang tunog, no? Effortless ng power nito. Tuwang-tuwa ako pa nag-shift from first to second gear. Iba yung tunog ng exhaust eh. Hindi ako magsasawang pakinggan yung upshift nito. Yung auto blip niya or downshift, hindi masyadong maingay eh. Yung upshift lang talaga nakakatuwa. Grabe yung power nito. Kahit hindi mo ibakbak, kahit chill ride ka lang, siya na yung kusang bumabakbak eh. And you feel very stable dito. Kasi nga mabigat eh. Siyempre, tunnel. Alam nyo na ibig sabihin nito. Testing lang, testing. Grabe. Sa mga nakasubaybay sa atin, alam nyo marami na tayong na-try na big bike. Dami na nating na test ride, iba't ibang brands, kahit yung mga premium brands like Ducati and BMW. Pero ibang level tong ZH2 ah. Laki ng ngiti ko. Ang sarap dalhin. Grabing power nito. Kahit huwag mong sagarin eh, kahit 10% lang. Sobrang mamaw na eh. Ayoko nang malaman ng top speed nito ah. Pero tansya ko kayang-kayang lumagpas ng 300 nito. Ah, ito pala.
Bago natin makalimutan, try natin yung cruise control. So 80 set natin, ito lang. Ay, hindi pala. Kailangan pala muna natin pindutin to. Cruise control. Then iset natin. Ayan, nakaset na siya ng 78, 79. Wala na tayong throttle ha. Ayan o. Kusa na siyang maandar. And kung gusto mong magdagdag ng speed, ito lang daw. Galing oh. Pine-press and hold ko lang tong up button. Kahit hindi ako mag-throttle, siya na yung kusa nagdadagdag ng speed. Nice. Ayan oh. Okay to kung long ride kayo, di ba? Kung nangangalay ka na. Tapos anytime na mag-brake ka, front or rear, yun o, nag-disengage na yung cruise control. Nakalagay doon 86. So okay na yun, na-try natin. Pero mas masarap yung pumipiga ka eh. Ayun o, sumisipol na naman. Grabe. Isa na tong ZH2 sa best naked bike na na-try natin. Actually iniisip ko ano ba yung tatalo dito in terms of power, yung comfort. I'm thinking yung Ducati Street Fighter eh. Pero ang layo naman ng presyo nun. And for me, gusto ko dito. Wala ka nang hahanapin eh. Brake shifter, auto blip, cruise control, yung power. Yun ang ano dito, pinakamasaya. Yun oh. Z9. Isa lang natin ma-videohan yung motor natin eh. Grabe. Again, real talk ha. Baka sabihin nyo, hina-hype ko eh. Pero real talk, sobrang solid itong bike na to. And by the way, for sale pala to ha. So sa mga interesado, ilalagay ko na lang siguro sa description box kung sino yung pwede nyong kontakin, kung gusto nyo mag-inquire. Pero grabe, swerte ng makakabili nito. Ito yung mga rare times na hindi ko talaga sobrang in-expect na mag-i-enjoy ako ng ganito sa isang bike. So parang lahat ng plano ko naiba eh. So kung magkakaroon ako ng budget to get a bike na talagang siguro for keeps, or yung magiging okay ako na ipalit kay Z9, ito yun, ZH2. Sa ngayon kasi hindi ko mabenta si Z9 kasi parang hindi ko kaya ibenta. Sobrang sentimental value. Pero kung ZH2 naman ang ipapalit ko, I'm sure maintindihan ni Z9 yun. Grabe, namimiss ko kaagad ng sobra to. Sobrang powerful na ng Z9 ha. Sobrang sarap gamitin. Pero ibang level tong ZH2. Kung ano yung power ni Z9, dagdagan mo. Kung ano yung fun factor ni Z9, dagdagan mo rin. Grabe. Before ko matry itong ZH2, parang gusto ko lang mag-ipon para sa adventure big bike eh. Pero ngayon parang ZH2 ang gusto kong i-goal ah. Alright. Bro, sarap gamitin. Huwag mo na ibenta. Ba't binibenta mo to? Ang sarap gamitin bro. Ang layo sa Z9. Seryoso. Guys, ang layo. Ibang level to. Ang layo bro. Ang sarap gamitin. Ako hindi ko bibenta yan. Miss ko kaagad tong ZH2. Sir, maraming salamat brother. Isa sa mga best na na-test ride ko, ZH2. Guys, yung mga interesado ha, binibenta niyo to at a very good price. Yung odo niya is 15,844 kilometers. Hindi pa laspag. Tingnan niyo naman guys yung pintura. Kumikinang-kinang pa. So very fresh ZH2. Tingnan niyo yung mga nakakabit. Wow. So far
Isa to sa mga best na big bike na na-test ride natin sa channel. Bro, maraming salamat. Tingnan nyo guys ha, ZH2. Bro, ingat. Ingat. Yun. Wala, malayo yung ZH2. Kala ko naka quick shifter pa ako. Kalimutan ko na mag clutch. Ang expectation ko is parang konting difference lang from the Z9 to the ZH2, pero sobrang layo pala. Yung power sobrang mamaw. Isa yun sa talagang powerful bikes na testing natin. Iniisip ko kung ano yung medyo papantay doon. I'm thinking yung ano siguro, yung Street Fighter V4S. Kaso nga lang hindi ko na try sa highway yun eh, kaya hindi ko masabi for sure. Pero guys, sa mga interesado, again, I'll post the number here. Pwede nyo i-contact if you guys are interested dun sa Kawasaki ZH2. So it was a very fun day today. Na-try natin yung CF Moto 500 SR and syempre yung ZH2. Wow, sobrang solid. And by the way, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, please click the subscribe button below and like and share the video. So maraming salamat sa mga sumama sa atin today. Sana nag-enjoy din kayo. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo palagi. Always ride safe. Peace out.